Grabe ho Mukhang talagang ipakukulong na po nila si VP Sara Duterte. Nako, kasi hindi ho kasi nila matalo sa ratings at wala hong naniniwala sa mga kasinungalingan nila at wala hong nakikitang mali kay VP Sara Duterte ang mga kababayan natin at ang taas po at talagang matindi ang kanyang sa numero ng kanyang survey. Mukhang susunod na talagang Pangulo at nakikita naman po natin yan sa galawan ng mga ilang mga kalaban, kaalyado. Pagkakalaban, medyo yung iba sumisip-sip na ngayon kay VP Sara Duterte. Yung iba naman talagang desperado nang siraan si VP Sara Duterte. Pero yung mga kakampi nananatiling palakas ng palakas. Kaya nga ho mga kababayan, lahat to gagawin talaga nito mga damunyo na ito para ho mawala sa picture, ika nga, si VP Sara Duterte pagdating sa 2028 election. Ako gago! Kung maaalala ninyo, ginawa yung impeachment, di ba? Kung maaalala ninyo, ginawa yung PI. Lahat yan para maging presidente yung tambaluslus di ba? Pero wala. Hindi effective. Di ba? As in, walang nangyari, nga. Dahil nga naman, hindi yun ang hindi yun ang tamang paraan at wala sila dun sa katotohanan. Etong si VP Sara Duterte, tahimik lang, nagtatrabaho lang, di ba? Ginagawa lang niya yung talagang mandato niya. Tapos, patuloy na umaangat. Etong si BBM at saka yung mga bata niya. Ay na, negative nga yung isa di ba? Talagang pabagsak ng pabagsak. Si BBM, presidente na yan, pabagsak pa rin ng pabagsak. Saka nakakita ng ganyan. Di ba? Kaya ngayon, medyo kumakabig sila, mga kababayan. Kumakabig sila. Pansinin niyo yung eksena, kumakabig sila. Gumagamit sila ng mga ibang diversion. Halimbawa na yan, ay itong ombudsman at saka DOJ. Ginagamit nila yan para kasuhan yung mga kalaban, mga prominenteng kalaban. Tatadtarin nila yan Tatadtarin nila lahat ng kalaban kasuhan. Lahat ng big time. Ibig sabihin ng big time, kilala. Halimbawa nga dyan, sila Senator Bong Revilla. Di ba? Si VP Sara Duterte. Kakasuhan nila ng kakasuhan yan. Para si Bato. Diba? Para talaga mapokus yung ng tao doon. Plunder, tinan mo ngayon, plunder case ikakaso kay VP Sara Duterte. Aside from yung focus ng tao mapunta doon, ang talagang gusto nila mangyari, ma-disqualify siya. Remember, hawak ng ombudsman yan. Sino ba yung ombudsman? The ombudsman was appointed because of the principle of Bendalo. Gago! Literally. Bendalo. Bakit? Tandaan ninyo, merong pending case si Remulla bago siya na-appoint as ombudsman, which is bawal na bawal yun. Tapos ang daming conflict of interest. Alam naman po natin ang pamilya Remulla. Kaya talagang, alam mo, kahit baliin nila, i-bend nila, ika nga, yung law, maloloko talaga sila. Magkakaloko-loko sila. Bakit? Kasi if you can bend the law here on earth, you cannot in heaven. Tandaan niyo yan. Sabi nga, di ba, alam niyo yung sa ito, malinaw ho ito. Ito yung life lesson. Hindi lamang po sa gobyerno, pati sa buhay natin. Naalala niyo yung the Lord's Prayer? Di ba meron nakalagay doon na, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Anong ibig sabihin po nun? Malalim po yun. Hindi lang po yun ay isang panalangin na minemorize natin nung bata natin, tas sinasabi natin pag natatakot tayo o whatsoever. Yun po ay sinasabing may prinsipyo ang lupa at ang langit. Kaya nga, Panginoon, ang gusto ko mangyari, yung iyong kaharian, yung iyong will, ang mangyari sa lupa, hindi lang dyan sa langit. Yun yung hinihingi mo pag nananalangin ka. Dapat pati yung kagustuhan mo dito sa lupa ay mangyari. Ano ibig sabihin? Simple. You can bend all the law in the land. You can do anything in the land. Siyempre, pag may pera ka, kaya mong lusutan yan. But you cannot bend the law of God. Ano yun? Pag ikaw nandihado ng kapwa,
may balik sa'yo yan. Pag ikaw gumawa ng kabutihan sa'yo, may balik din sa'yo. Kabutihan sa kapwa, may balik din sa'yo yan. Di ba? So ano man ang gawin mo sa kapwa mo ay babalik sa'yo. Yan ay isang katotohanan, no? Isang batas na hindi mo pwedeng baliin. Baliin nyo man ang lahat ng batas, ng requirement ng pagiging ombudsman, hindi nyo mababali yan. Ibig sabihin, manarantado ka, and maybe now, dahil you are in power, nananalo ka. But eventually, all secret will be revealed. Lahat po. Kaya nga ngayon, kita ninyo, yung sikretong ghost control project, lumalabas na. Di ba? Nakikita nyo yan. Sabi ko nga sa inyo, ako mismo naka-experience niyan. Bakit kanyo? Nung tayo ay bumatikos kay Zaldico, naalala nyo? Yung, ano yan kaya niya ako dinimanda dahil dito Diniscuss ni Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, yung laptop scam na nangyari, laptop scandal na nangyari, at the same time yung flood control. Diniscuss niya in his privilege speech sa Senado. Tayo, nireaksyonan natin. Sinasabi natin na, hoy, Zaldico, panagutan mo to, sagutin mo yung sinasabi ni akusasyon ni Villanueva, sagutin mo ito, totoo ba ito? Alam mo ginawa nung mama? Kinasuhan ako, pinahirapan ako. Kasi ganun naman ang purpose nila Kahit walang kwenta yung kaso, pahihirapan ka lang nila. Diba? Ganyan sila kagago Pahihirapan ka, so kinasuhan ako. Kinasuhan ako doon sa kanyang probinsya para magastos para sa akin, magastos para sa abogado ko, at mahirapan ako. Yan ang kanyang purpose. But lo and behold, because tayo'y nanindigan lang doon sa katotohanan. Now, kitang-kita nyo yung nangyayari sa kanya, mga kababayan. Nakikita nyo? Nakikita nyo? Ngayon, tinanggalan na siya ng passport. Mamaya, ibabalita natin yan. Tinanggalan na siya passport at hinahunting na siya ngayon. Siya na ang nawawaran. Yung inisip niyang ako ay makulong at mawaran, siya ang nawaran. Kasi nga mga kababayan, ito hindi pagyayabang. Hindi ho ito pagmamalaki. Ha? Ang lagi ko lamang po sinasabi kasi, pag ikaw gumawa ka ng mali sa kapwa mo, nandiyado ka ng kapwa mo, may balik sa iyan. Tandaan mo, may balik lagi sa iyan. Ganyan ang ginagawa ngayon kay VP Sara Duterte. Okay, go. I-push nyo yan ng i-push. Kung yan ang talagang paraan ninyo para lokohin ang taong bayan, bahala kayo. Dahil darating ang panahon, may bawi dyan ang Diyos kung hindi totoo yung mga inyong mga paratang. Kasi tandaan ninyo don't forget this. Ganyan din naman ang ginawa nung kay Pangulong Duterte noong 2022. Siniraan siya ng siniraan. Sa babae, sa may bank account, lahat sinira sa kanya. Anong nangyari? Landslide, presidente yung mama. Na isang probinsyano lang, sabi nga niya, lagi niya sinasabi, isang probinsyano, isang taga Mindanao lang ako. First time nagkaroon ng presidenteng ganito. Totoo Bakit? Tao ang nakarealize. Kinakawawa itong maman to. Yan ang ginagawa nyo ngayon kay VP Sara Duterte. Huwag kasi kayo magpabulag kay Trillanes. Tanga yan mula noon pa. Mahina ang kukote niyan. Hindi wala akong biro. Mahina po ang kukote niyan. Kaya wag ko kayo nagpapaniwala ho dyan. Eto panoorin nyo. Siya ho may pakana nitong, may pakana. Siya ho na naman yung sinasabi niya may plunder Ito. Pasok. May magsasampa raw ng kasong plunder kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon po yan sa dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magbubula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanomalya umanong confidential funds ng bise at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes, posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw o banong yaman ni VP Sara.
Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang Memorandum of Agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ayan, ha? Kitang-kita nyo, ha? Bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ito, yung taong laging galit sa mga Duterte dahil alam naman po natin na siya ay, sabi nga ni Pangulong Duterte, tinanggihan nung siya ay nag-a-apply bilang Vice President niya nung 2016 election. So sa madaling sita, bitter na bitter to. At ang gustong palabasin nito ay yung siya yung nagre-reveal ng mga corruption. Pero, never nagsalita ito nung flood control project. Wala ho ito. Naglaho siya. Doon sa issue ng flood control project, naglaho siya. Kung talagang concern siya sa bilyong-bilyong corruption, bakit hindi siya nagsalita doon? Doon, hindi lang bilyon, trilyon nga, sabi nung isang commissioner ng ICI. Trilyon nga yun, ninakaw doon eh. Dito, bilyon-bilyon, pero concern na concern siya. Ganyan no si Trillanes. At alam naman po natin, si Trillanes din, ang naglabas noong BPI account di umano ni Pangulong Duterte, na eventually, napatunayan ng abogado ni Pangulong Duterte na si Sal Panelo na peke yung mga account na yon, di ba? At ang akala niya, maniniwala ang tao kasi alam nyo ginawa niya, last minute niya. Last 2 minutes, actually, doon nataranta ang campaign team ni Pangulong Duterte kasi last 2 minutes, nagpakalat ng fake news si Trillanes. Ito talagang operator ng fake news eh. Nagpakalat po siya ng fake news. Sabi niya, ganito. Wala nang time para sumagot. Buti na lang, nakausap ni Sal Panelo ang BPI. Kasi yun yung BPI account eh. At last minute, nahabol na ilabas sa taong bayan na peke ang bank account na sinasabi ni Trillanes. At take note, ladies and gentlemen, hindi lumabas sa media yan. Buti na lang nandun ang SMNI noon at ang naglabas niyan, yung SMNI. At the same time, nasa social media, so kumalat sa social media. Ganong kalupit po yun. Munti ka nilang manipulahin lahat ng katotohanan and yet lumabas pa rin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, ito na namang style ni Trillanes. Ayaw niya pang sabihin na siya. Ang sinasabi niya yung keso mga church people daw ang magsasampa ng plunder. Bakit ba? Ano bang meron dito sa plunder? Kasi pag ito nahatulan na guilty ng Sandigang Bayan o yung korte na didinig sa kaso na to, ay maaari pong sabihin nila na hindi na pwedeng tumakbo si Vice President. Matatanggal siya sa posisyon at ewan ko kung matatanggal siya sa posisyon na kasi ang alam ko impeachment lang makakatanggal sa kanya. Pero yung guilty na maaaring hindi na po siya makakatakbo bilang Vice President kung sakasakali. Pero alam niyo, hindi naman po atat na atat si VP Sara Duterte. May balita nga kami. Ayaw niya talagang tumakbo ng 2028. Sabi niya, tatapusin na lang niya talaga yung term niya, tas ayaw niya. Alam naman po natin si VP Sara Duterte, pagka nagsalita yan, hindi yan yung buladas eh. Pag sinabi niya, sinabi niya. Pero alam mo, I think, destiny is destiny. Kasi di naman negosyante yan o kung ano man eh. So doon lang po yan sa gobyerno. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa So ayun po, yun po yung balita na kakasuhan si VP Sara Duterte. Nako, grabe, no? Ang lupit talaga.